Hello mga kaibigan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ginawa ko tong vlog na to kasi gusto ko lang i-share sa inyo ang aking naramdaman, ang aking mga experience sa buhay, lalong-lalo na ako'y isang overseas Filipino worker. Pero sa ngayon, UK based na ako kasi andito yung aking pamilya. So matagal din akong nag-abroad sa Middle East, sa Saudi Arabia, Bahrain. So 24 years old pa ako, nag-abroad na ako. So ako'y nabagabag, nalulungkot, naawa sa pangyayari sa ating bansa ngayon. Ang mga pangyayari ngayon, pinag-uusapan ay tungkol sa korupsyon, mga ghost project, mga anomalya. So ako, base sa aking experience, ay meron akong maisishare sa inyo. Meron akong kunting idea na inyong malalaman. So sana pakinggan nyo to kasi meron naman tayong kanya-kanyang freedom of expression. So sa akin lang naman to, isi-share ko sa inyo for some ideas. So ayun na nga, matagal akong nagtatrabaho sa construction industry. So maraming klase ng industry. Pag ikaw ay nagtatrabaho sa mall, groceries, tinatawag yan na retail industries. Pag ikaw ay nurse, doktor, ikaw ay nabilong sa healthcare industry. O kaya farmer ka, agriculture industry. So maraming klase. Paggawaan ng plywood, paggawaan ng mga plastic, yan ay sa manufacturing. So ako, nabilong ako sa construction industry. So, alin doon sa construction? So, mainly yung experience ko nasa oil and gas at power. Pag sinasabing power, construction ng mga power plant. Maraming klaseng power plant. Yung mayroong power plant na fuel fire, mayroong tinatawag na hydroelectric power plant. So yung mga latest ngayon, yung mga solar, yung mga wind, at saka yung nuclear power plant. So ang purpose nun para mag-produce ng kuryente galing sa planta patungo sa mga bahay, sa mga building, opisina. So yun ang mga experience ko. So bakit ko to ikikwento sa inyo? Sapagkat related to sa mga pangyayari sa ating bansa ngayon. So sa construction, may tinatawag na client, kliyente, parang gobyerno, DPWH, yun ang mga kliyente. Pag sinasabi mong contractor, palagay natin ang pangalan ng contractor is Bicol Construction Company. So, mayroong mga contractor na lalo na yung mga malalaking mga construction company, may tinatawag na EPC,
merong EPCM. Ano yun? Ibig sabihin? EPC, Engineering, Procurement, Management. Merong Engineering, Procurement, Construction. Yun ang meaning ng EPC. Yung EPC, Engineering, Procurement, Construction, Maintenance. So pag sabing engineering, yung company na yun, siya yung nagdi-design. Tapos procurement, siya yung nagpo-provide kung anong gagamitin ng mga materialis. Construction, siya yung nagtatayo. Kung anong project, itatayo niya yun. At pagtapos na yun, papasok yung maintenance. Siya yung nagmi-maintain kung anong mga problema, kung anong mga modification. Yun. Pero yung pinag-uusapan natin, hindi na basta-basta. Sapagkat napakalaking kumpanya na. Pinag-uusapan natin ng kumpanya naka-listed na sa stock market. Lalong-lalo na sa US stock market. So hindi na basta-basta. At ang project pinag-uusapan is billions of dollar. Katulad nung mga trabaho namin, power plant. Isipin mo yung isang unit is nagpro-provide ng 368 megawatts sa isang unit. 10 unit yun, stage 1. Meron pang stage 2, another 10 unit. Isipin mo kung gaano kalaki yun. At yung mga project na yun is hindi na applicable sa Pilipinas dahil malalaki ng mga project yun. Hindi kaya ng ating bansa. So kung sa Pilipinas, kung tingnan nyo lang kung ano yung mga malalaking planta, kung nasa Mindanao ka, makikita mo lang yung sa Davao, yung power plant doon sa may Santa Cruz Venturil. Yun, pero maliit lang yun. Isang unit lang yun. Doon sa Luzon, merong Shell. Sa Bataan, Petron, kasi yung Shell nasa Batangas. So, maliliit lang yun. Pag nasa overseas ka, Middle East, isipin mo yung isang tangke na ginawa namin, kasing laki ng Philippine Arena. Isang tangke, paglagyan ng gasolina. 6 na tangke, 6 na ganun, magkadikit yung ginawa. Yung height is 100 meters by 115 meters. So yung height niya is 100 meters, yung diameter niya is 115 meters. Isipin mo kung gaano kalaki yun. Isang ganun is 1 year yun gagawin. Ganun din sa power plant. So sa project, sa isang project, mayroong mga department yan. At pinapangunahan yan ng project manager. Yun yung chart. So project manager, meron siyang mga iba't ibang department. Merong safety department. So mga safety officer, merong manager yun. Safety manager, safety engineer, safety inspector. Merong department na construction. So pinangungunahan yun ng construction manager, construction engineer, supervisor, foreman. Yun ang magtatrabaho, magkukonstruct. So, meron ding quality control department. So, meron ding quality manager, quality engineer, quality supervisor, quality inspector. So, sa construction department, sa isang project, nadi-divide kasi yan sa mechanical, electrical, at saka civil. Yang tatlo na yan ang magtatrabaho.
So pag sinabi mong electrical, sila yung magtatrabaho ng mga wiring. Dalawa yan, electrical at saka instrumentation. So yung electrical, mga electrician, yun ang magtatrabaho sa mga kable, ikukunik nila sa mga machinery. Yung instrumentation, sila yung mga magtatrabaho dun sa mga katulad niyang mga temperature recorder. So baka hindi niyo pamilyar, pero yun ang mga ano nila, mga tubing, maliliit na tubing. Mga parang kangsing laki lang ng mga daliri, yung diameter. So yun ang sa mga electrical department. Pag sa meron ding sa piping, sa welding, yan ay nabilong sa mechanical department. Pag sinabing mong mechanical, nahati yan sa machinery, sa mechanical. Machinery, yun ang mga inaano nila, mga rotating, static and rotating equipment, yung mga umiikot, mga pan, mga static, yun ang mga drum, nakatayo, yung mga tangke. So, maraming klase. So, yung sa quality department, yung mga inspector, nahati rin yan. Merong civil inspector, ang titingnan niya ay mga trabaho ng sibil. Yung mga konkreto, simento, mga structural. So kung makikita nyo yung mga tinatayong mga building, condominium, yun kadalasan ang tinatrabaho ng civil inspector, civil engineer. Yun ang tinitingnan nila. Ako naman ay nabilong ako sa mechanical inspector. Pero ang specialization ko is nasa piping and welding. So, baka sabihin nyo, madali lang naman yan. Marami akong nakikita sa mga shop. Diyan sa mga nagre-repair, nag-welding. Madali lang welding. Titingnan nyo. Hindi po ganon. Kasi yung pinag-uusapan natin, welding, ipaano na lang yung wini-welding is tubo, hazardous chemical, pressurized, critical piping. Pag sinabi mong hazardous, pag may leaking, 5 seconds mo lang maamoy, patay ka na. Kasi nga hazardous. Gaano ba yung ka-hazardous? Katulad ng is. Anong ibig sabihin ng is hydrogen sulfide. So, natural occurring lang yan. Galing sa oil rig, nagdi-drill sa lupa o kaya offshore, dun sa dagat, dinidrill yung gasolina. Tatakbo yan sa planta para i-process. Isi-separate kasi hindi naman ritso gasolina yan. Marami pang process yan na gagawin. So, natural occurring chemical lang yung hydrogen sulfide. So, para siyang rotten egg, bugok na itlog, na pag naamoy mo is 5 seconds, pwede ka nang mamatay. So, ang nilalagay dyan na welder is certified welder. Sino ba yung pwedeng maging welder? Actually, kahit sino. Magbili ka na ng welding machine, ang mumura, maglagay ka ng fabrication shop, repair shop, may mga sirang mga motor, tricycle, pa-welding sa'yo, weldingin mo, welder ka na. Pero yung pinag-uusapan natin ay certified welder. Hindi po madali yung pinagdadaanan ng mga welder na yan. Isipin mo, nung nasa Papua New Guinea ako, yung welder ko is sumasahod ng kumikita ng 150,000 pesos a month.
So, hindi pa hataw ang overtime nun. 8 hours lang. Ganon kalaki ang sahod ng mga welder. Kasi, hindi basta-basta yung qualification yan. Marami. Napakahirap ng qualification ng welder. So, balik tayo. Sapagkat matagal akong naging inspector, quality control inspector, quality assurance. So, ano ba talaga yung duties and responsibilities ng inspector? Kasi nga, sa issue ngayon sa Pilipinas, DPWH, flood control, nagtuturuan sila sa mga project. Ito yung, sabi sila, ito yung may kapakana. Ito yung nagsasabi. Pero sa isang project talaga, marami kasing discipline. Merong manager, supervisor, marami nga, di ba? Merong mga inspector. Pero sa isang project, palagi natin, nagpagawa ka ng bahay. Pero bahay lang yan, maliit lang yan. Ang pinag-uusapan natin is, mga 100 hectares na project sa isang project lang. Ganun ka laki. Isipin mo yung dulo, magkabilang dulo. Nasa ang haba is mga 1 kilometer to 2 kilometers. Paglakarin mo, ganun ka haba kung streetin mo. May tinatawag kasi na pipe rack. Doon nilalagay yung mga tubo. Straight, siyempre, meron siyang mga sanga-sanga, mga branch. Pero pag yung straight na yon is, sukatin mo is nasa mga 2 kilometers. Isang project lang yan. So, sa project, sino ba talaga yung pinaka focal point na tumitingin sa trabaho? Sino ba talaga yung pinakamata, pinakapuso? So, ang pinaka focal point talaga tumitingin sa trabaho is ang inspector. Sabi nga ng nag-interview sa akin, kasi galing ka ng Pilipinas, kung ang papuntahan mo ay Saudi Arabia, pagdating doon, hindi ka naman basta-basta makapagtrabaho kagad. Kasi pagdating mo sa project, kung ikaw ay trabahante ng contractor, yung kliyente, i-required ka na i-certified. Isa doon is interview, i-interviewin ka. Oral, harap-harapan. Magbasa lang sa computer, tanungin ka. Kailangan, automatic, sagot ka. Kung hindi mo alam yung mga isasagot, reject ka. Maraming nangyayari nun. Pag na-reject ka, hindi ka patrabahuin. Ang mangyayari sa kumpanya mo, pauwiin ka sa Pilipinas. So, ganun yung mga pangyayari. So, sabi niya, simple lang ang trabaho ng inspector. Inspector is to accept or reject. Yun lang. Binibiro ako. I-accept mo yung trabaho. Pag tingin mo na hindi tama, i-reject mo. Accept ang reject. So, ang pinaka makapangyarihan pagdating sa trabaho, pinakamarunong is ang inspector. Hindi po yung engineer. Hindi po yung manager. Pagdating sa acceptance sa trabaho, kung may mali yan, may kulang, palagay natin isang civil engineer, nagpapagawa ng daan. Meron siyang mga tao, meron siyang mga mason, mga karpintero, mga labor, yan ang grupo niya. So, yung nangunguna, engineer o kaya supervisor.
meron yang inspektor na tumitingin. Bago yan buhusan, merong tinatawag na RFI, Request for Inspection. Bago yan buhusan, titingnan muna yan ng inspektor. Ang inspektor magsasabi na, okay, pwede na yung buhusan. Pag binuhusan yan, pinabuhusan yan ng engineer na hindi pa nag-go-signal ng inspektor, pagdating ng inspektor is tapos na, nabuhusan na, sasabihin lang yan ng inspektor na reject yan, hindi ko pa yan nakita. Ngayon binuhusan mo yan, hindi ko yan pipirmahan. Kasi sa inspection is all about documentation. Napakarami pong mga dokumento. Isipin mo lang sa trabaho ko. Ha? Isang dipa lang. Isang dipa ko. Mga 2 meters lang yun ang haba. Isipin nyo lang, mga 2 meters lang ang haba. 2 inches diameter na tubo. Meron na lang siyang naka-welding na siguro mga 5 joint. So, gaano ka laki yung 2 inches diameter, mga ganito lang. So, actually, parang ganito, parang baso. To 2 inches. So, background ko lang to. May story din ako dito, pero baka sabihin nyo, masyado namang mayabang to si Jeffrey. Pero hindi. Ano ko lang yan. May istorya din ako dyan. Kaya uminom ako ng tea dahil malamig yung klima. So, ganun yung trabaho ng inspector. Kung ang engineer ay mayroong siyang ipacheck, naka-schedule yan. Mag-grace siya ng request for inspection. Kung bukas niya gustong ipacheck, ngayong araw na to, dapat magsabi na siya sa inspector na bukas may pacheck ako sa iyo alas 10 ng umaga sa ganitong location. So naka-identify yan kung saan. Katulad nga yung sabi ko na 2 inches pipe lang na mga 2 meters ang haba. Bago matapos yun, galing sa pagsimula, paggawa nun, hanggang matapos, isipin nyo ganito kadami yung kapal ng documents. Isipin nyo. Kung tingnan mo nga lang sa drawing, yung liit na yon, isang papel lang yung drawing. Pero isipin mo yung mga dokumento na involved. Ganito kakapal. Isipin mo ganito kakapal. Mga 3 inches na to, ang kapal. Ako nga mismo, hindi ako makapaniwala na galing sa material hanggang sa pag-fabricate, hanggang sa pang-install, hanggang sa pag-testing, ganito kakapal ang mga dokumentong i-provide. Sabi ko sa inyo, matagal na akong nagtatrabaho bilang quality inspector. Kaya nga, kung makita ko ng mga trabaho sa daan, nagsasakit ang mata ko. Kasi alam ko, kung doon talaga yan sa mga matitinong project, is reject talaga yan. Mga illegal yung ginagawa nila. Katulad na yung mga daan, mga dike, yung mga river niyan, mga kabilya. Sa drawing naka-specify niyan kung gaano kalaki yung kabilya, kung ano yung spacing, kung anong steel yung gagamitin.
Isipin nyo yung kabilya. Kasi nga ako sa mechanical sa civil, yung sa civil kasi, pinapatong minsan yung pipe sa slipper. Tinatawag na slipper. Ang tumatrabaho niyang slipper is civil. Concrete kasi yan. Merong kabilya. Yun yung kabilya, dalawang klase kasi ang kabilya na ginagamit. Merong yung kabilya na smooth. Merong yung isang klase, corrugated. So parang meron siyang spike para hindi dudulas yung yung kabilya sa cement. So may design yan sa mga vibrating equipment. Merong kabilya na parang doon kasi design nga. So ano ba talaga yung duties and responsibility ng inspector is to accept and reject. Napakarami, pero bigyan ko kayo ng kunting kalaman. So, isa sa mga duties and responsibilities ng inspector is ensuring quality control site surveillance. So, parang galang aso yan. Kung saan yung trabaho, katulad sa akin, kung saan yung, dahil sa piping welding ako, sa mechanical, pagtingin ko yung mga supervisor or engineer na nagtatrabaho doon, tingin ko sa mechanical yan. So, paikot-ikot lang ako doon. Hindi ko sila kinakausap. Parang akong galang aso. Tinitingnan ko yung trabaho nila kasi alam ko naman yung ginagawa nila. Kasi may drawing ako, pinag-aralan ko. Pero ako, mas nakakaalam ako sa kanila kasi yung standard, procedure, specification, code ay pinag-aralan ko. Sa kanila kasi, sa construction, lagay lang yan kung anong nakalagay sa drawing, yun lang ang ilalagay nila. Pero yung drawing kasi, hindi rin yan 100% na correct. Ang sabi nila, kusang sinasadya yan ng designer. Kasi kung 100% correct yan nila, kukopyahin lang yan ng iba. So, sadyang minamali yan ng designer. So, pag ang engineer tinitingnan yung drawing, kung ano nakalagay dyan, yung itayo niya, ako, na inspector, is nakikita ko na may mali na dun. Sisitahin ko yun. Pagsasabihin ko yun. Sasabihan ko, mali ang ginawa nyo dyan. Sasabihan ko yung engineer na ganito, ang drawing meron ng revision. Ganito, mali yan sa code. Kung hindi yun makikinig, minsan makikipag-away, sagutan, ganun. So, ang inspector is magre-review ng NCR. Anong ibig sabihin ng NCR? Non-conformance record. So, pag na-reach yun, aakyat yun sa taas, sa mga manager, questionin yung engineer. Marami pa nga dyan, tatanggalin, papauwiin pag hindi ka nakinig sa inspector. Kasi nga, ang inspector, yun ang nag-approve, yun ang nagdokumento. Mula sa paggawa, pag-install, pag-testing, sabi ko nga, ganito kakapal yung mga dokumento. Pagtapos na lahat, itong mga dokumento na to, isubmit to sa kliyente. Mayroon na diyang mga nakapirma, mga inspector, client inspector, contractor inspector, kung mayroong subcontractor, maraming pipirma dyan. So, isubmit to sa kliyente para bayaran nila.
So, napakaraming pipirma. Pero, nag-umpisa yan sa inspektor. Sa isang project, meron kasi tayong tinatawag na code, standard, specification. Ano yung code? So kung narinig nyo na yan, nakikita nyo nga minsan yan sa nakapintura, nakalagay, ISO certified. So anong ibig sabihin ng ISO? Merong meaning yan. Hindi yan, nasa International Standard Organization, pero hindi yan, baliktad. Merong tinatawag na ASME, American Standard for Mechanical Engineers. Maraming klaseng standard. API, American Petroleum Institute. Bakit nagkakaroon ng standard, code? Kasi yun ang guide. Palagay natin, magpatayo ka ng bahay, sasabihin doon, itong bahay na to, ipapatayo to in accordance with code, ASME code or ISO 9001. Pag magpatayo ka ng mga power plant, ASME, ASME 5 yata yun. Hindi, ASME to, maraming klaseng ASME kasi yan. So pag sinabi mong ASME 9, sa welding and brazing qualification yan, sa mga welder, sa mga testing, non-destructive examination. So, napaka-importante talaga ng inspector. Kasi nga, siya ang nag-accept, nagre-reject. Isa pa sa mga responsibility ng inspector, witness inspection and test in accordance with standards, code and standard specification. Shall be conduct an inspection in accordance with international code and standard. Pag sinasabi natin yung code standard, is parang Biblia yan kung sa religion. Parang lawyer ka, merong mga batas. Lawyer, attorney ka na, police ka pa. Kasi sisitahin mo, sabihin mo, oh, reject yan. Kasi hindi ka sumunod sa standard, sa specification. Sinasabi dito, stainless yung gamitin mo, yung ginapin mo, ano lang, carbon steel. Ganun yan. Ang size, ang rating, napakarami yan. So, binibigyan ko lang kayo ng clue. Kasi ang project, bago pa man yan mag-umpisa, siyempre, darating pa yung mga material. Babagsak doon sa warehouse. Merong tinatawag na material receiving inspection. Bago yung gamitin, titingnan yan isa-isa. Bibilangin. Kasi pagdating ng mga materialis, mayroon niyang mga purchase order, mayroon niyang mga dokumento. Kaya titingnan yan isa-isa kung may mga sira, kung tama ba yung mga specification, mayroon niyang mga color coding, mayroon niyang mga stencil. Titingnan yan isa-isa ng inspector. Ngayon, pag okay ang lahat, pwedeng gamitin. Pag mayroong problema, reject yun. Iligay yun sa isang parte. Separate yun siya. So, ganun yan. Ay, yung mga accepted, pwede na yung gamitin. So, nakamonitor yan yung inspector.
Kaya katulad niyang mga project ng so ang isa talaga sa mga tinitingnan ng inspector is verify compliance according to project specification, preparing quality record, final acceptance and documentation. So lahat ng trabaho dyan, lahat ng mga materialis na ginamit is nakadokumento talaga yan. At hindi lang naman isang inspector yan, kasi mayroong client inspector, may-ari, DPWH, contractor inspector, o si Bicol Construction Company, at mayroon pa yung mga third party na mag-testing. Ganon kasilan yan. So, hindi talaga yan makakalusot. Kasi yung mga trabaho dyan, kontrolado yan ng inspector. Quality control. Susundan, titingnan lang yung drawing. So, nag-iisa lang yung inspector. Palagi natin, civil inspector, kung hindi naman kalakihan yung project. Pero sa katulad sa mga project pinagdaanan ko, sa mga civil inspector is napakarami nila. Siguro mga 30 sila. Sa amin, sa piping welding, siguro mga 50. Ganon kadami. Meron ngang manager kami namin na hindi na kami kilala. Mahigit kami 100. Mag-file ka ng bakasyon sipin mo, "Sir, can you sign my vacation leave?" Sasabihan ka, "Who are you?" Sasabihan ka, "Sino ka? Hindi kita kilala." Sabi yung inspector mo, "Sir, bakit hindi kita nakikita?" Kasi nga, ganun. Ang manager, minsan magsabi lang yan na, "Trabaho ka lang dyan. Basta wala kang problema, walang problema sa akin. Kahit hindi tayo mag-usap." So, yung manager, may problema sa'yo, minsan, doon ka lang ipapatawag. So, sa mga pangyayari sa atin ngayon, sa mga project, isa talaga niya titingnan is yung inspector, yung acceptance niya. Hindi lang yung mga manager matataas dyan. Yung pinaka mata talaga dyan, yung inspector. Medyo mahaba na yung mga senior ko, at sa susunod na lang isi-share ko sa inyo. Marami, malawak kasi yung mga pinag-uusapan natin. Kung nasa Pilipinas nga lang, maliliit lang. Kung nakikita nyo yung mga daan, ilang kilometro yan, maliliit lang yan. Ang pinag-uusapan natin, yung sinasabi ko is, meron akong mga project na kung gaano karami, yung trabante is umaabot ng 10,000, 20,000 is sa comfort room pa lang, sa toilet is kasing laki na ng munisipyo. Ganon kalaki. Sipin nyo kung gaano kalaking project yan. 15,000 yung trabahante. Napakarami. Sa tagal ko nang nagtatrabaho sa oil and gas power as a quality control inspector is hindi na rin basta-basta yung naabot ko. At hindi lang basta
na maging inspektor, napakarami pong mga qualification. Maraming hinahanap. Hindi na po sapat yung college graduate ka, engineering graduate, certified engineer ka. Hindi na po yun sapat. Sapagkat ako, napakaraming training na dinaluhan ko. Seminar. Meron akong isang training, 1 week lang, isipin nyo yan. Noong 2007 yata yun. 1 week lang, yung nagastos ko is nasa mga 200,000 pesos. So sa ngayon, kung take ka sa training exam na yun, is baka nasa mga 300,000 na yun. Isang training pa lang yun. Meron akong mga training na yung sa NDT, non-destructive test. Yung welding kasi, yung tubo, weldingin, ini-x-ray yan. Parang nagpapa-x-ray ka ng katawan. Pero yung sa katawan kasi, is hindi yun nag-ano ng malakas na radiation kasi electric. Manipis lang yung katawan natin. Kung sa bakal yan, sa tubo, sa pipe, merong pipe na ang kapal is 4 inches. Gaano kapal yan? So mga tinatawag doon is industrial radiography. Ang source noon ng radiation, mga isotope, is marami. Mayroong cobalt, mayroong iridium. So baka hindi yung yan magigits kung ano yan. Pero mga hazardous din ang trabaho. Kaya yung mga technician yan, nagtatrabaho dyan, nag-x-ray, sabi nila, nakakabaog kasi nga radiation. Ang welding, ginagamitan din ng ultrasonic test, UT, o kaya PT, penetrant test, o kaya magnetic particle test, para talaga ma-prove na walang damage yung welding, walang crack, walang mga discontinuity. Kasi mayroon niyang mga acceptance criteria. Pag sa quality control ka, ang pinag-uusapan dyan is quality acceptance. Mayroon yan. Kung sa mechanical ka, sa mga alignment, isipin mo, 0-0. Pag sinabing 0-0 is kung ang levelness is sa kabilang dulo, sa kaliwa, 0, sa kanan, kabilang dulo is 1 millimeter, 1 millimeter lang. Gaano kaliit yan? Kung ganun yung diferensya, sa mechanical yan, sa mga rotating equipment, pumps, motor, is reject yan. I-reject yan. Kailangan 0-0 talaga. Kung ang level dito sa kaliwa is 100, kailangan 100 din sa kanan. Nakalibel talaga siya. Ganon kahirap. So, ganon ka-stricto. Kaya yung sa mga flood control na yan, sa project na yan, mga daan, mga farm to market road, ang isa sa nakakaalam talaga dyan is mga inspektor. Kasi yan ang tumitingin sa trabaho kung nasaan na, kung maayos. So kung nakikita nyo to, ito yung mga folder. Ito yung folder ko. Dito yung mga original certificate, employment certificate. So hindi ko lang buksan kasi baka pag-upload ko is hindi tanggapin. Pag-upload, pag mga dokumento, minsan hindi tinatanggap. Marami po to. Pakita ko lang sa medyo malayo. Ito yung mga certificate ko. Ayan. Itong certificate na to is 200,000
yung ginastos ko nito, pesos. Oh, ito mga training ko. Nag-training ako sa Philippine Nuclear Research Institute. Ang training ko dito is Radiography Level 2. Marami yan. So kapag ikaw may anak, may kapamilya na gustong mag-abroad, hindi na sapat yung graduate ka. Kailangan mo nang may mga training certificate. At hindi mo rin yan basta-basta kasi ma-avail kasi malaki yung gastos. Katulad yung sa radiography, nag-training ako, 15 days. Kung sa Maynila ka, taga Mindanao ka, nasa Maynila ka, saan ka titira? Kung may kapamilya ka, malapit pa dun sa pagtrainingan mo. Siyempre, mag-hotel ka o kaya saan? Yung bayad. So, napakalaki ng gastos. Nakapag-training lang ako kasi noon, binata pa akong nag-invest agad ako. So, ganun yung ginawa ko. So, nakakalungkot nga dahil ngayon, involve yung construction, yung sa DPWH. Pero actually, mga pipitsuging mga project lang yan. Maliliit na yung mga daan na yan, mga tulay. Maliliit lang yan. Ko'y mag-snack muna at sana mag-share din kayo ng mga pananaw nyo sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. At dito na lang muna ako at maraming salamat.